So, okay. Dako na po tayo sa atin pong devotion. Tayo po ay nasa Daniel chapter 4. At ang title po ng ating pag-aaralan ay When the King Looked Up. As in past tense. When the King looked up with ED. When the King looked up. So, Daniel chapter 4. So, itong Daniel chapter 4 po is all about humility. At kung paano po ang kapakumbabaang loob ay nagbubukas ng pintuan for restoration. Okay, when the king looked up. God bless you po, Sir. Saved by grace. Saved by faith ba? Saved by grace. Saved by faith. God bless po sa culinary exam on October 25. I-claim nyo na po ang favor ng Lord. Thank you CL for pinning. When the king looked up. Restoration begins the moment we lift our eyes from ourselves and look up to God. Ulitin ko po, restoration begins the moment we lift our eyes from ourselves and look up to God. At si King Nebuchadnezzar po, ay during this time, ay na-reach niya na po yung height ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang glory, and his empire was strong. Malakas ang kaharian ni King Nebuchadnezzar. His name was great, and his pride was growing. Okay? So dahil ang kanyang imperyo ay malakas na, ang kanyang pangalan ay sikat na, it is great. Ang problema, ang kanyang pride ay tumataas din. And one night, God gave him a dream about a mighty tree. Isang malaking puno, tall, beautiful, and providing for all living things. But suddenly, it was cut down, leaving only the stump and roots. At ginamit po ng Lord si Prophet Daniel to warn King Nebuchadnezzar. Daniel warned the king that the dream was a message from God. Daniel chapter 4, verses 22 and 25. Sabi dito, You, O king, are that tree. Ikaw, King Nebuchadnezzar, ang mighty tree na ito. At ang sabi niya, until you acknowledge that the Most High is sovereign over all kingdoms on earth. So may babala itong si Prophet Daniel kay King Nebuchadnezzar. Kaso ang problema, King Nebuchadnezzar ignored the warning. Daniel chapter 4, 22 and 25. Inignore ni King Nebuchadnezzar ang babala na ito ng Lord through Prophet Daniel. At siguro po, ngayong araw na ito ay nangungusap din ng Panginoon sa ating buhay. At hindi po natin pwede na hindi natin bibigyan ng atensyon itong bagay na ito. Hindi pwedeng babaliwalain po natin ang warning na ito ng Panginoon. Ang lahat po ng may pandinig ay makinig. Alam niyo po ang nangyari kay King Nebuchadnezzar? Because he ignored that warning na binigay ng Diyos sa buhay po ni Prophet Daniel. 1 year later, 1 taon ang lumipas, while boasting about his achievements, nagmamataas, nagmamagaling. Sinasabi ni King Nebuchadnezzar ang lahat ng kanyang mga narating, ang kanyang mga achievements. A voice from heaven declared his downfall. A voice from heaven declared his downfall. Ano nangyari? Ano nangyari kay King Nebuchadnezzar? Tama, dahil sa kanyang kayabangan, dahil sa kanyang pride, dahil sa kanyang pagmamataas, the king lost his sanity. Nawala siya sa kanyang katinuan, sa kanyang kaisipan.
He lived like an animal. He ate grass in the wilderness. Ganito po ang nangyari sa kanya. Nawala ang kanyang kaisipan, namuhay siya na parang isang hayop at kumain ng mga damo sa ilang. Bumagsak at nawala sa sarili sapagkat ano po nangyari? Dahil sa kanyang kayabangan. Dahil sa kanyang pagmamataas. And for sure po, may mga kilala po tayo na ganyan. Caleb, Arabella Mina, God bless her and God heal her in the name of Jesus. Ano man ang kanyang pinagdadaanan ngayon, we speak life and healing upon her. God can still do miracles in Jesus' name. So ano nangyari sa kanya? Nawala ang kanyang kaisipan, yabang. May mga kilala po ba kayong ganyan? May mga kilala po ba kayo na dati ang taas-taas ng buhay niya, mayaman, asensado, kaso biglang araw ay bumagsak. Biglang isang araw ay nawala ang lahat sa kanya. May mga kilala ba kayo dyan na mayayabang, pero ngayon parang wala na? May mga kilala daw tayo. May mga kilala tayong ganyan. Kasi po ang katotohanan, hindi naman lahat ay permanente sa mundo eh. Yang yaman, yang impluwensya mo, yang kapangyarihan mo, kahit yung lakas mo. Diba dati, ang lakas-lakas mo, kaya mo maglingkod sa Lord, pero unti-unti, nawawala yung strength natin. Diba? Lahat ng mga bagay sa mundong to ay maglalaho. At pwedeng kunin ng Panginoon sa atin. Kaya kung tayo po ngayon, mataas ang tingin natin sa ating mga sarili, baka ito po ay babala ng Diyos. Baka ito po ay ginagamit ng kaaway para pabagsakin po tayo eh. Pride goeth before destruction. Kapag tayo po ay napuno na ng pride sa ating mga sarili, ito na ang simula ng ating pagbagsak. But you know what? God is still faithful eh. After the season of humbling, si King Nebuchadnezzar, he looked up to heaven. At nung tumingala na siya sa langit, his sanity, his honor, and his kingdom were restored. And this chapter po, ng Daniel chapter 4, will remind us that no matter how far pride has taken us, there is always restoration when we look up. Are we all excited to hear the 3 powerful lessons from Daniel chapter 4? Kahit po tayo ay lumayo sa Panginoon dahil sa pride, kahit masyadong mataas ang tingin natin sa ating mga sarili before, magsisimula po tayong tumingala sa langit. Because there is always restoration when we look up. Kala mo dati kaya mo, kala mo dati malakas ka, kala mo dati hindi ka naman magkakasakit, pero ano nangyari, di ba? Kala mo dati yung mga ipon mo ay sapat, pero hindi pa rin. But again, there will always be restoration when you acknowledge the Lord in your life. Kahit gaano siguro kadami yung laman ng bank account mo ngayon. Diba? Yung ibang mayayaman nga eh. Kahit gaano sila kayaman, pag nagkaroon ng sakit at karamdaman, ubos ang lahat ng naipon. Mapalad po tayo ngayon. Bakit? Kasi akala mo lang wala ka eh. Akala mo lang hindi sapat. Pero yung malakas ka ngayon, yung nakakapagtrabaho ka ng marangal ngayon, enough na yun eh. Yung kompleto yung pamilya mo, yung nakakakain ka, yung alam mong mahal ka ni Lord, na meron kang kaligtasan. Amen? Ito po ay napakalaking biyaya na ng Panginoon. Yung nandyan ka ngayon, nakakanood ka ng TikTok live stream na to,
Samantalang yung iba nakaratay na sa banig ng sakit at karamdaman. Ngayong oras na ito, nandoon na sa huling hininga nila. Diba? Pero tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Mapalad po tayo. Kaya wala tayong ibang gagawin kundi tumingala sa langit, magpasalamat sa Panginoon. Ang dami mong blessing sa totoo lang. Ang dami mong natatanggap. Huwag mong hanapin yung mga wala sa'yo. Ang tingnan mo yung mga bagay na meron ka. Kasi kung tutuusin, mas marami pa rin ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo kesa sa mga bagay na hinahanap mo. Kung nakakapagtrabaho ka sa ibang bansa, sinasabi mo, ang hirap dito, ang hirap. Pero ginagamit yan ng Lord to bless you. Alam ko po na mahirap. Alam ko po na nakakalungkot. Pero ginagamit yun ng Panginoon para maging daluyan ng pagpapala sa iyo at sa iyong pamilya. Magpasalamat tayo sa kung ano ang meron tayo ngayon. Uulitin ko po, huwag mong hanapin yung mga bagay na wala ka. Ang hanapin mo, yung mga pagpapalang binigay na sa iyo ni Lord at patuloy niya pang ibibigay sa iyo. Tama. Tama si CL eh. The fact that we are breathing means we are blessed. Yung katotohanang magising lang tayo ngayong araw na to ay pagpapala na po. Amen? Yung humihinga tayo, yung tumitibok ang puso natin, ay pagpapala na mula sa ating Diyos. Mga kapatid, huwag pong masyadong mataas ang tingin sa sarili. Huwag kang masyadong dumepende sa sariling kakayanan. Lahat yan maglalaho. Sige, malakas ka ngayon. Sige, mayaman ka ngayon. Sige, marami kang ipon ngayon. Ang tanong, hanggang kailan? Hanggang kailan ka malakas? Hanggang kailan ka merong ipon? Hanggang kailan ka nagtatrabaho? Kaya sa oras po na ito, ipagkatiwala mo sa Diyos kasi tayo ay nag-iipon, nag-i-invest tayo ng yaman, hindi lamang po dito sa lupa, kundi doon sa langit. Amen? Mag-ipon po tayo ng yaman na hindi nagsisira, hindi nananakaw. Amen. Ang daming pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon. At sana po ito'y nakikita natin ngayon. Itong si King Nebuchadnezzar, actually, ang ganda ng ginagawa ng Lord sa kanyang buhay . Tingnan nyo yung empire niya, malaki na, malakas na, his empire was great. Yung pangalan niya, sikat na, tanyag na yung pangalan niya, mayaman. Diba? Kaso ang nangyari, nakapasok ang pride. Nakapasok ang kayabangan ng pagmamataas. If you are living, brothers and sisters, ngayon na okay ka naman, wag mong bigyan ng puwang ang butas. Wag mong bigyan ng butas ang kaaway para makapasok ang pride sa buhay mo. Manatili tayong nagpapakumbaba. Okay lang ba 'yon? Manatili tayong nakatapak ang paa natin sa lupa. You are not above other people. Hindi ka mas mataas sa kanila. Gamitin mo kung anong meron ka para i-reach out yung mga mas mabababa sa'yo. Okay? Gamitin mo. Kasi tignan nyo, sa lindol ngayon, sa lindol na nangyari ngayon sa bansa, meron bang bearing yung malaking bahay? Meron bang bearing yung madami kang ipon? Meron bang bearing yung malakas ka? Kapag nagkaroon ng trahedya, lahat tayo pantay-pantay. Kapag nagkaroon po ng mga kalamidad, lahat tayo tao. At tanging ang Diyos lang po ang kayang makapagligtas po sa atin. Amen? Hindi ko alam kung bakit dito tayo dinadala ng Panginoon. Pero meron siyang gustong ituro sa atin. Amen. Meron siyang gustong ituro sa ating mga buhay. Hindi tayo nandito para magpataasan.
Sabi nga po sa salita ng Panginoon, basahin ko lang po sa Matthew 20 verses 26 to 28. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be first must be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Si Jesus po, hindi siya naparito sa mundong ito para siya ay paglingkuran. Naparito siya upang siya ay maglingkod. Kaya itong ginagawa natin, mga kapatid, na paglilingkod, pagtulong sa mga taong nangangailangan, napakalaking bagay po nito eh. Tingnan nyo, hindi tayo walang pakialam sa mga pinagdadaanan ng mga tao. I believe, yung mga tinulong natin, yung paglilingkod nyo po iyan, okay? Paglilingkod nyo yung mga tinulong nyo, yung mga binigay nyo, paglilingkod natin yan sa Lord. At darating ang araw, yun ang sasabihin sa atin ng Panginoon eh. 'Di ba? Well done, my good and faithful servant. Well done, my good and faithful servant. Ibig sabihin, lingkod pa rin ang hinahanap ng Diyos. Mga taong naglingkod sa Kanya. Ngayon, paano tayo maglilingkod sa Kanya? I will ask you, brothers and sisters, are you serving the Lord? Naglilingkod ka ba sa Panginoon? Baka iniisip mo na hindi po ako nakakapaglingkod kasi busy po ako kapag sa church hindi ako nakapaglingkod. Alam nyo, ang paglilingkod hindi lamang po sa loob ng church. Hindi lamang sa loob ng simbahan tayo nakakapaglingkod. Pwede kang maglingkod kahit nasa labas ka ng simbahan. Pwede kang magbahagi ng salita ng Diyos. Pwede kang tumulong sa mga mahihirap, sa mga naaapi. Pwede kang magpagamit sa Panginoon. Pwede kang magpagamit sa pamamagitan ng iyong pagbibigay, sa iyong pagtulong. Ang dami. At yun mang sasabihin ng Panginoon sa atin kapag nakaharap na natin siya. Well done, my good and faithful servant. Hindi mo kailangan na sa church ka maglilingkod. Actually, itong paglilingkod sa church ay bonus na lang. Ang tunay nating paglilingkod ay paghayo at pangangaral ng salita ng Diyos. Itong ginagawa nating pagpunta, nung nagpunta tayo sa Cebu, yaan ang tunay na paghayo. Hinahanap natin yung mga tao na nangangailangan. Hinahanap natin yung mga tao na nandoon sa dulo ng lipunan, yung mga hindi naaabot. Kaya praise God po, nung nagpunta tayo sa Cebu last week, alam nyo, hindi tayo sa highway nagpamigay ng mga relief goods. Kasi nadadaanan na yun eh. Ang hinanap natin, kaloob-looban. Nagpunta tayo doon sa mga hindi masyadong naaabot. At doon tayo nagbahagi ng salita ng Diyos. At uulitin ko lamang po, lahat ng mga tao na katulong natin doon sa pagbibigay na yon, parang kayo na rin po yung ginamit na kamay ng Diyos para maibahagi sa kanila ang kaligtasan. Kasi hindi naman tayo makakarating doon kung hindi tayo nagbigay. Tama po ba? Hindi tayo makakarating doon. Hindi magiging posible yun eh kung hindi tayo nagbigay. Kaya yung mga nagbigay ng 20, nagbigay ng 100, sabi nyo, ang liit po nito, hindi maliit yun. Nakaipon tayo ng 104,000 sa 100, sa 200, sa 1,000, sa 500 nyo. Nakaipon tayo ng ganong kalaking amount. At naka-reach out po tayo ng mga tao. Kaya praise God. To God be the glory. Hindi nawala ng saysay yun. Okay, so napahaba ako. Parang introduction pa lang yun, di ba? So, handa na ba kayo sa ating 3 powerful lessons? Nandyan pa po ba kayo? Nakikinig pa po ba tayo? Ang daming tinuturo ni Lord sa live stream na ito. Binubuksan niya ang ating mga kaisipan. Amen. Alright. Hi, Ate Ray Napoles. Hello po sa inyo. Praise God. So, number 1, first point. Ang ganda nito.
Medyo mahaba lang pero ang ganda. Number 1, pride makes us look inward. Pride makes us look inward. Tapos hyphen na mahaba. Humility makes us look upward. Wow, naka-sound system pala ako. Hello po sa mga kapitbahay ni Brother Rose. Makinig po kayo ng salita ng Diyos. Pride makes us look inward. Humility makes us look upward. Yan. So, pa-live comment po at pakipin. Pride makes us look inward. Humility makes us look upward. Yan. Thank you so much po. So, ang pagmamataas at kayabangan, no? Ano pong ginagawa niyan sa atin? Ang tinitingnan natin ang ating mga sarili. No, natutuon ang atin pong atensyon kung sino tayo, kung ano tayo. It makes us look inward. But humility o ang kapakumbabaang loob, it makes us look upward. Pride blinds us to God's hand in our success. Akala mo naging matagumpay ka dahil sa sarili mo? Akala mo naging matagumpay ka dahil sa hard work mo? Wala naman pong masama na maging hardworking. Pero palagi nyo pong isama ang Diyos. Hindi dahil sa sarili mo kaya mo nagawa yung mga bagay na yan. Sino ba ang nagbigay sa iyo ng lakas? Sino ba ang nagbigay sa iyo ng kakayanan? Binubulag po tayo ng kayabangan at pinapakita na dahil sa sarili natin kaya tayo naging matagumpay. It makes us think we are the source of our blessings. Pero hindi po. Humility restores our vision to see that everything we have comes from Him. Lahat ng bagay po ay nagmula sa atin pong Panginoon. Lahat ng bagay. Lahat ng bagay na meron ka. Lahat ng mga bagay na ine-enjoy mo ngayon, even your family, galing sa Panginoon. Listen to this. The moment you think you built it all, that's the moment you forget who gave it all. The moment you think you built it all, that's the moment you forget who gave it all. Amen. Amen, Ate Rose. Sinasabi natin, deserve ko to, 'di ba? Nakaipon ka, nagkaroon ka ng malaking ano. Okay, deserve ko to. Lahat lang 'yan, 'di ba? At minsan napagpapalit pa yung araw ng linggo. Minsan hindi na tayo nakakadalo ng gawain. Minsan nakakalimutan natin ng Diyos. Alam niyo po na isa sa mga ginagamit ng kaaway para bulagin tayo ay pagpapala. Kapag masya ka na nabubuhay sa pagpapala, mga kapatid, baka nawawalan ng atensyon at nakafocus ka na masyado dyan. Nawawalan ng atensyon mo sa Panginoon. Kaya maging maingat po tayo. Wala pong masama na i-enjoy mo yung fruit of your labor. Pero, always prioritize the Lord. Because He is the source of everything. Huwag mong kalimutan. Kapag iniisip po dahil sa'yo, kaya ka naging ganyan, nalilimutan mo tuloy si Lord. Na siya naman talaga ang dahilan. Diba po? So take time to thank God for every achievement and every victory. Gratitude keeps pride from taking root. Para ang antidote po ng pride, alam niyo po kung ano? Gratitude.
gratitude. Palagi kang magpasalamat sa Panginoon. Thanks be to God. Sa lahat ng nangyayari, praise the Lord. Kung ikaw ay nagtagumpay, thank you, Jesus. Kung ikaw ay nakatanggap ng promotion, praise Jesus. Lahat ng yan. Pwede niyo po bang ilagay sa live comment, thank you, Jesus. Pwede ba lagay niyo, thank you, Jesus. Isang malaking thank you, Jesus, sa lahat ng mga bagay. In all your achievements, in all your victory, thank you, Jesus. Lahat-lahat. No? Kung pinagaling ka, kung pinromote ka, kung nakatanggap ka ng himala, kung nakatanggap ka ng pagpapala, kung malakas ka ngayon, kung buo ang pamilya mo, kahit dumadaan ka sa bagyo at ng problema, pero kasama mo pa rin siya, thank you, Jesus. Lahat. Yan. Yung sinabi nyo na yan, ng thank you Lord, thank you Jesus, araw-araw, it will keep you from pride. Maiiwasan ng pride. Hindi mo sinasabi, thank you self. Hindi ganon. Hindi thank you me. Hindi, thank you. Hindi ito patungkol sa atin. Patungkol lahat sa Diyos. So, thank you Jesus for everything. Amen. Sa lahat-lahat, magpapasalamat po tayo sa Panginoon. Sa Kanya talaga eh. Sa Kanya naman talaga nagmula itong buhay po natin, di ba? At yung sinabi nyo na yan, na thank you Jesus, ngayon pa lang naniniwala po ako na kahit hindi pa dumadating yung mga pinapanalangin nyo, nag-advance na po kayo. And praise the Lord po, umabot na tayo ng 30K. Thank you, Jesus. Palakpakan nga natin si Lord. Amen. Happy 30K followers. Praise God dito sa TikTok. 30,000 mga tao na we are praying na manumbalik at makakilala kay Jesus. So baka po Monday, mga kapatid, magpaparaffle na po tayo. Okay? Hindi natin alam kung ano yung mga ipaparaffle natin. Siguro every after 10K magparaffle tayo, no? So, tingnan natin. Pero yung ipaparaffle, may mga nag-sponsor ng damit. So, thank you sa inyo. As of the moment, 15 na damit. Actually, 20 yon. Pero sabi ni ate, yung 5 daw, ay i-donate nyo na lang sa Cebu. So, meron na tayo na 15 shirts na ipaparaffle. On Monday siguro, on Monday. Yun, so, amen. Pasasalamat natin sa Panginoon. Ayan. So, praise God. Lahat tayo kasama po doon. Lahat pwede. Tatas and Dico, I pray na isarado, hallelujah, we close the gate of hell, we close the gate of enemy upon you in the name of Jesus. We bind you, strong man. We bind you, Satan. Go back to hell where you belong, and all your demonic cohorts in the name of Jesus. And let the anointing of the Lord that breaks the yokes and wiles of the enemy be upon you and be upon us all in the name of Jesus. Amen. Yan. So, yan po yung first lesson. So, hindi tayo nakatingin sa ating mga sarili. Nakatingin tayo doon sa taas. Pas, kailan daw po yung meeting? Mamaya or bukas daw po? Anong meeting? Sa ano yan? Sa Sunday. Sa Sunday meeting ng workers. Sunday. Sa main church. Para sa lahat ng mga workers. Again, congratulations! Happy 30,000 followers para sa ating lahat. Purihin ang ating Panginoon. Praise Jesus. See you on Monday. Sa ating raffle. Amen, Lord. Grabe, nakakatuwa si Lord. Parang every month, talagang 10,000 yung dinadagdag niya sa atin. Naniniwala ba kayo na aabot tayo ng 100,000? Amen. Yes, syempre, walang imposible kay Lord eh. 'Di ba? O after natin ng 100,000, 1 million followers.
For the glory of God. More pa sa 100K fast. Amen. Amen, amen. Walang imposible kay Lord. Hanggang ngayon, may mga nagpa-follow pa rin, no? Nakakatawa. So, gagawa tayo ng maraming mga contents. Magla-livestream tayo for the glory of God. At itong ginagawa natin, sabi ko nga po sa inyo, maraming mga tumutulong. Maraming mga tao na gumagawa ng mga ganito, no? Even mga vloggers. May mga vloggers na tumutulong. Kaso ang kulang siguro is yung ma-share din nila si Jesus. At siguro yun yung i-influence natin sa lahat, no? Sa lahat ng mga tao, especially sa mga Christians, na mga vloggers, ganyan, na isama nila sa pagtulong yung pagbabahagi nila kay Jesus. Amen. Paz, thank you sa'yo at for using this platform dahil isa to sa like kong nilulook forward after work. Wow! Nashi, nasaan ka nga? Alam nyo, marami tayong mga silent viewers dito eh. Marami tayong mga, hindi sila madalas nagko-comment, pero nandyan sila at nanonood sila. Wow, from Hawaii. Hello po sa inyo. God bless you po, God bless you. Sa lahat ng mga kapatid po natin, God bless you. Grabe, na-excite ako sa mga gagawin pa ni Lord. More of this for God's glory. Yeah, pang-international na tayo. Pang-international na. Praise the Lord po. So, okay, second point. Okay, nandiyan na pa ba kayo? Second point. Amen. Thank you po sa inyo. More mission trips po. Ate Tin, so blessed to, na makausap po kayo noong nakaraan. Wow. Amen. Okay, second point, mga kapatid, God's discipline. Ito lagi nating naririnig to eh. God's discipline. Hello po, Sakamoto from Japan. God's discipline is meant to bring us back. God's discipline is meant to bring us back, not break us. God's discipline God's discipline is meant to bring us back, not break us. Ayan. So may pagdidisiplinang ginawa si Lord kay King Nebuchadnezzar. Nung time na ang taas-taas na ng tingin niya sa kanyang sarili, nagmamataas, nagmamayabang, pumasok ang pride. Sabi sa Daniel 4 verse 25, you will be driven away from people. You will be driven away from people until you acknowledge that the Most High is sovereign. Pwede naman na isang iglap ay dinestroy na lang ni Lord si King Nebuchadnezzar. But instead, God chose to discipline him because he still had mercy in mind. So may pagdidisiplinang ginawa ang Panginoon sa buhay ni King Nebuchadnezzar. Hindi niya agad sinira at ito ay nagpapakita ng kahabagan at awa ng Diyos sa mga tao. Sometimes, God allows losses, pagkatalo. God sometimes allows delays or humbling moments to remind us who's really in control. Hello, Liam. Sino ba ang tunay na may control ng iyong buhay? So, inaalaw ng Lord. Kahit pala may delay, kaya pala hindi pa dumadating yung approval ng visa mo. Kaya pala hindi ka pa nagkakatrabaho ngayon. Kaya pala hindi ka pa gumagaling. May mga delay. And sometimes, God allows these things to happen. Kaya pala may pagkatalo at may pagkabigo. At may mga humbling moments. May mga gusto ka na hindi mo nakukuha. Para patunayan sa'yo who's really in control. Sino ang may control ng buhay mo? Hindi po parusa ang disiplina ng Diyos.
Ito'y paalala ng kanyang habag. Kaya ka dinidisiplina ni Lord. Okay, kaya may mga testings. So when life humbles you, do not resist. Reflect. Ang ganda nun ha. When life humbles you, kung hinahumble ka ngayon, kung feeling mo hinahumble ka ng Lord ngayon, don't resist. Huwag mong labanan. But reflect. I-check mo. Baka nakapasok na yung pride. Baka nakapasok na yung pagmamataas. Diba? Hinahumble ka lang ni Lord. Mag-reflect ka. Huwag mong labanan. Do not resist. Tanggapin mo, okay Lord, tinatanggap ko po. Hinahumble mo po ako. Nasa humbling season ako ng buhay ko ngayon. And I accept it, Lord. I acknowledge it. Naging mayabang ako. Naging mapagmataas ako, Lord. You accept and you reflect. And after that, repent and acknowledge the Lord. Tanungin mo ang Panginoon, Lord, what are you teaching me in this season? What are you teaching me in this season? Ano ba yung mga bagay na tinuturo mo sa akin ngayong season na ito ng buhay ko? Amen. Tanungin natin yung sarili natin, ano ang tinuturo ng Panginoon sa sitwasyon na meron ka ngayon? Meron ba? Meron ba siyang tinuturo sa inyo ngayon? Meron ba siyang mga bagay na inaalaw na mangyari, mga sitwasyon ng buhay nyo ngayon? Sino po dito yung nasa humbling season ng kanyang buhay? Yan. Okay. Ako. Me. Amen. So, wag niyo pong labanan. Hayaan niyo lang po. Do not resist but reflect. Amen. Madami, Pastor, natututunan at sinasabuhay. Amen. Season of trial, season of testings, season of humbling down. Yan. Praise God kasi po na-acknowledge nyo eh. Praise God kasi alam nyo na nandyan kayo sa season po na iyan. And after that, it will lead us to point number 3. Number 3, the third point. Itong maganda. Baka maiyak pa kayo. Restoration begins when we look up. Restoration begins when we look up. Ngayong natanggap mo na Lord, hinahumble mo ako. Ngayong natanggap mo na Lord, ngayon, alam ko na nasa season ako ng humbling season. I will start to look up. And that will be the beginning of your restoration. That will be, grabe si Lord. Alam ng Lord na matagal na yan, yung pinagdadaanan mo na yan. Alam ng Lord. Siguro hindi mo lang natatanggap na hinahumble ka ni Lord eh. Pero ngayong natanggap mo na, ngayong alam mo na, tingin ka na ulit sa taas. Daniel chapter 4 verse 34. Sabi dito ni Nebuchadnezzar, nawala na yung king. Tingnan nyo sinabi niya lang, Nebuchadnezzar. Hindi niya sinabi, King Nebuchadnezzar. Nawala na yung entitlement. Nawala na yung title sa pangalan niya. Sabi niya, Nebuchadnezzar raised my eyes toward heaven and my sanity was restored. And my sanity was restored. Nawala na yung entitlement, nawala na yung pangalan, at nagsimula na po siyang magpakumbaba. At tingnan, tumingin ulit sa langit. Amen.
Ang galing. Restoration begins when we look up. Kapag tumingala ka na sa langit, kapag nawala na yung mataas na pagtingin mo sa iyong sarili, doon kikilos ang Panginoon. Hindi ko mapigilan umiyak, Pastor, kahit nandito nanay ko. Ako din naiiyak ako eh. Hindi po tayo iiwan ng Panginoon. Nawala yung entitlement eh. 'Di ba? Nawala yung kayabangan. He raised his eyes toward heaven. Everything changed the moment Nebuchadnezzar looked up. Baka yun lang yung hinihintay ng Panginoon. Tumingin ka ulit sa langit. Baka yun lang yung hinihintay ng Panginoon. Mamaya siguro lumabas ka sa inyo. Tapos tingin ka sa tingin ka sa ulap. Tumingin ka sa langit. Ganon kalawak ang pagmamahal ng Panginoon sa iyo. Gusto kanyang iligtas. Ayaw kanyang mapahamak. Ayaw kanya nang dumating sa ganitong point na may downfall, na madidestroy ka. Tingnan mo ang lawak ng kalangitan, ganon ang lawak ng biyaya at pagmamahal niya sa iyo. Restoration always begins when we stop looking to ourselves and start looking to God. Stop looking to ourselves and start looking to God. Naalala ko lang yung mga panahon na ang galing kasi ng Panginoon eh. Meron siyang palaging perfect timing. The moment that I really surrendered my life to Him, hindi ko alam yung hindi ko alam yung patutunguhan ko, hindi ko alam kung ano mangyayari sa buhay ko. Kaya ngayon, sobrang na-amaze ako eh. Sobra. Na yung mga bagay pala na akala ko magbibigay ng kasiyahan sa akin, akala ko yung mga bagay na magbibigay ng kakontentuhan sa akin, hindi pala yun yung gusto ni Lord. Na imbes na binubuo ko yung pangarap ko para sa sarili ko, bakit parang walang nangyayari? Bakit parang mas lalong nasisira? But the moment that I surrendered everything to God, the moment that I give my all to the Lord, doon niya ako mas lalong binuo. Doon niya mas pinatunayan na mas higit ang kinabukasan ko sa kamay ng Panginoon. God restored me. Akala ko hindi ko na mararating yung mga pangarap ko sa buhay eh. Pero hindi. Kumilos siya. Gumawa siya ng himala. At ngayong oras na ito, ganun din ang gagawin niya sa iyo. Nararamdaman niyo po ba? The presence of the Holy Spirit is here. And there is something in your heart na pinapakita sa iyo ang sitwasyon at kalagayan mo ngayon. Kung sino ka. Amen. Gusto kang katagpuin ng Panginoon. Gusto niyang itaas ang iyong mga mata at tumingala ka sa langit and acknowledge Him that He is your God, that He is your everything, that He is your all. The lowest point in your life can become your turning point if you choose to look up. Amen. Amen.
The lowest point in your life can become your turning point if you choose to look up. Yes po, Ate Dayan, meron po. May paghuhukom, may judgment. Amen. So if you have fallen, kung bumagsak ka man ngayon o noong nakaraang panahon ng buhay mo, don't stay down. Look up in surrender. Look up in surrender. When you lift your eyes to heaven, God lifts you out of shame and restores your strength. Mga kapatid, anumang kahihiyan, anumang takot o nagawa mo in the past, choose to look up. And God will lift you out of shame and He will restore your strength. Walang hiya, walang takot na hindi kayang baguhin ng Panginoon. Amen? Wala po. Hello, Ate Jen. Good morning po. Good morning. Kanina ko pa po kayo inaabangan. Patapos na po tayo, Ate. Amen. Amen. Naalala ko ulit. Alam ko, matagal ko na nakakwento sa inyo yun. Okay po. Sorry po, busy. Okay lang po, Ate Jen. Praise God po. Copy, Ate. So, babasahin ko to. Luke chapter 18. Verses 10 to 14. Grabe to. Luke 18, chapter 18, verses 10 to 14. Okay lang po, Ate. Grabe ang presence ni Lord. So, Luke 18, 10 to 14. 2 men went up to the temple to pray. One a Pharisee and the other a tax collector. Itong Pariseyo po na ito stood by himself and prayed. Sabi niya, God, I thank you that I am not like other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get. Parang sinasabi dito nung Pariseyo, Panginoon, salamat kasi hindi po ako kagaya ng iba dyan. Para siyang nagpaparinig, no? Full of himself. Hindi po ako kagaya ng iba dyan, magnanakaw, gumagawa ng kasalanan, mangangalunya, or even a tax collector. Because during this time, tax collectors, tinuturing po sila dito as makasalanan. Sila po ang naniningil ng buwis. So, nandoon siya sa loob ng templo at nananalangin. But in verse 13, but the tax collector stood at a distance. Nandoon siya sa labas ng templo. Hindi siya makapasok. He would not even look up to heaven. Hindi daw siya makatingin sa langit. Hindi siya makatingala sa sobrang kahihiyan. Sa sobrang, ang tingin niya sa kanyang sarili, siya ay makasalanan. Anong ginagawa niya? He beat his breast and said, itong chest niya, kinakabog niya ang kanyang dibdib. And he said, God, have mercy on me. I am a sinner. How many of you are like this tax collector? Na parang iniisip mo, nakakahiya yung ginawa ko dati.
Punong-puno ako ng kasalanan. Ikaw ba yung tao na yun na hindi ka makatingala sa langit sapagkat kinakabog mo yung dibdib mo sa sobrang kahihiyan, sa sobrang yung ginawa mo, sa palagay mo wala ng kapatawaran. I tell you in verse 14, I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Ang ganda po no? Itong kwento ni King Nebuchadnezzar ay nagpakita na sa sobrang taas ng tingin niya sa kanyang sarili, hinumble siya ni Lord. At nung nandoon na siya sa rock bottom ng kanyang buhay, kasi kasama na siya ng mga hayop, kumakain na siya ng damo sa wilderness. Nung time na tumingala siya, doon siya ni-restore ng Panginoon. Nung in-acknowledge niya ang Panginoon sa kanyang buhay. But this man, itong tax collector naman na ito, hindi siya makatingala. Bakit? Kasi humble na siya. Nandoon na siya sa pinaka mababang sitwasyon ng kanyang buhay. And sometimes, kailangan nating pagdaanan yun. Sometimes, baka kailangan mo na nandyan ka sa pinakalugmok at pinakasadlak na sitwasyon ng buhay mo. At dyan ka kakatagpuin ng Panginoon. Kagaya kahapon sa teaching natin, 'di ba, doon sa apoy, doon kinatagpo ng presensya ng Panginoon si Shadrach, Meshach at Abednego. Ganon din sa atin ngayong araw na ito. Sa pinaka-lowest moments or point ng iyong buhay, diyan ka kakatagpuin ng Panginoon. Amen po ba? Diyan ka kakatagpuin ni Lord. The moment you look up to God is the moment your restoration begins. Now the question is, are you willing to look up and surrender everything to Him? Ate Jen, kanina pa po kami nag-iiyakan dito. Ay. Sino dito yung umiiyak? Lord. Amen. May tinuturo lang sa atin si Lord. Do not resist kung nasa humbling season ka ng buhay mo. Do not resist. Sige. Reflect. Amen, Ate Jen. Magpasalamat pala tayo sa Panginoon kasi baka minsan hindi tayo nagpapasalamat kapag hinahumble niya tayo. Baka hindi tayo nagpapasalamat kapag nandun tayo sa rock bottom ng buhay natin. Where, in fact, doon sa mga moments na yun, mas nakikilala natin ng Diyos at mas kinakatagpo niya tayo. Kaya Lord, salamat. Salamat dun sa mga moment na halos durog na durog tayo. Salamat dun sa mga moment na halos sukong-suko na tayo, na wala na tayong ibang malapitan. Salamat dun sa mga moment na akala natin wala nang pag-asa. Pero nandyan pa rin pala si Lord. Na dun sa akala nating wala na tayong magagawa, doon pala may ginagawa palalo ang Panginoon.
Doon sa mga panahon na punong-puno ka ng kaguluhan sa isipan mo, doon pala may ginagawa si Lord na mga bagong bagay na ipaparana sa iyo. Kaya salamat. Salamat po. Dahil tinuturuan tayo ng Diyos na magpakumbaba. Tinuturuan tayo ng Panginoon na wala talagang sa atin sa mundong ito. Salamat. Dahil pwede naman tayong i-destroy na lang ni Lord, di ba? Sa sobrang kasalanan natin, sa sobrang dami nating nagagawa sa Kanya. Pero hindi tayo dinestroy ni Lord. Hinumble niya lang tayo. Pero hinihintay niya na manumbalik lang tayo sa Kanya. At kung ikaw ngayon ay titingala, at kung ikaw ngayon ay aaminin mo sa sarili mo na kailangan mo ang Panginoon, nandiyan siya para i-restore ka. Para i-restore ka, kapatid. Are you ready? Handa na ba tayo na tumingala at kilalanin ng Diyos sa ating buhay? Handa na po ba tayo na isuko ang lahat-lahat sa Panginoon upang magkaroon ng bagong panimula? Restoration begins, brothers and sisters, when we look up to God. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa pagpapaalala po sa amin sa buhay po ni King Nebuchadnezzar. A story about pride that leads to downfall. But thank you, Lord, for giving us this lesson na magkaroon po kami ng humility. And this humility will lead to restoration. When life humbles us, Lord, teach us to lift our eyes in repentance and gratitude. Magpasalamat po kami sa lahat ng mga bagay na binigay mo at meron kami. Hindi po kami titingin sa mga bagay na wala kami, pero Lord, magsisimula kaming tingnan ang aming mga buhay ng may pagpapasalamat dahil mas marami pa rin yung ginawa mo na at gagawin mo pa sa buhay po na ito, Panginoon. Lord, we choose to look up. Kaya pagpalain mo po ang bawat isa na nandito po ngayon. We declare, Lord, that you are the Most High God, the ruler over all. Hallelujah. The ruler of our lives. We will honor you, Jesus. We will honor you with everything that we have. We will honor you, Lord. Hallelujah. With our lives, with our success. In Jesus' name. We will honor you, Lord, with our wealth, with our success, with everything that we have. Kikilalanin po namin kayo bilang aming Panginoon at aming tagapagligtas. Sa lahat po ng mga nandito ngayon,
Pwede po ba na magsuko tayo ng buhay sa Panginoon? Hallelujah. Sabihin po natin, Panginoon, sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Kinikilala kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Linisin mo po ako, Panginoon. I accept you, Jesus, as my Lord and Savior. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa araw po na ito. Salamat dahil pinaalalahanan mo po kami na ang lahat ng bagay sa iyo nagmula, sa iyo nanggaling. Kaya kinikilala namin kayo bilang Hari, Panginoon ng buhay na ito. Hari ng aming kayamanan, Hari ng aming buhay. We are your faithful steward, O God, and we honor you with everything. Salamat, pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. Ingatan mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga gagawin. Pagpalain mo po kami, Panginoon. Hayaan mo na sumunod kami sa iyong tawag. Panginoon, sumunod kami sa nais mong gawin namin, Panginoon. We entrust everything into your hands. I-bless mo lahat ng mga taong sumabaybay sa live stream po na ito. Ang mga taong naglaan ng oras, pagalingin mo sa lahat ng sakit at karamdaman. Gumawa ka ng himala, Panginoon. We rebuke all the works of the enemy upon their lives, and we just let loose your blessing upon them in Jesus' name. Cover us with your most precious, powerful blood. Protect us from all harms, Lord, and all the works of the enemy. In Jesus' name. Salamat, Panginoon. Gumawa po kayo ng himala sa araw po na ito. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat. Maghari ka, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen and Amen.